hindi natin kabisado eh. Kung maganda dun, pina-type natin. Okay. Para ko sa Panginoon. Amen. Amen. Sige, Brad. Amen. Lord, I stand in the midst of the multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. Yan o. But I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Lord, we stand by praise in your presence. Inside the plan of the Lamb, we are your children, called by your name. Humbly we bow and we pray. Release your power to work in us and through us till we are changed to be more like you. Then all the nations will see your glory revealed and worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Every knee shall bow. Every tongue confess that you are Lord of all, Lord of all. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Hallelujah, giving praise unto the Lamb of God. Hallelujah, giving praise unto the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of Wow. Solo mo pwede ba? Solo mo na. Mamaya na. Okay, solo mo. Ano sinasabi natin? Para pa sa iyo ng boses. Ha? Nag-wait, bro. Yun ang gusto mo matutunan. Talaga naman. Pwede naman daw yung manual pastor. Oh, ayun ba
normal lang. Ganun na lang. Mabihira. Salamat sa Panginoon, Brad. Napakagandang awitin. Amen. Anong title mo, Brad? Hallelujah to the Lamb of God. No? And no other lamb. Yung iba dyan, nagkukunwari ang lamb sila eh. Yung iba, apelyido na nila eh. No? But there's only one lamb na tinutukoy sa Biblia, kundi si Jesucristo lamang. Amen. Let us stand and let us read the Bible in Matthew chapter 8, verses 1 to 17. Let us read it responsibly. I will read verse 1 and then follow. Pagdating sa verse 17 ay sabay-sabay tayong magbasa. Amen. All right. Let us read, brethren. Okay. Matthew chapter 8 verses 1 to 17. Okay. All right. Ayan. Sabi dyan sa verse 1, when he was come down from the mountain, great multitudes followed him. And behold, there came a leper and worshipped him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst save me. And Jesus put forth his hand and touched him, saying, I will be thou clean. And immediately his leprosy was cleansed. And Jesus said unto him, See thou tell no man, but go thy way, show thyself to the priest, and offer the gift that Moses commanded, for a testimony unto them. And verse 5, and when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, beseeching him, And saying, Lord, my servant lieth at home sick of the palsy, grievously tormented. verse 7, and Jesus saith unto him, I will come and heal him. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof, but speak the word only, and my servant shall be healed. For I am a man under authority, having soldiers under me, and I say to this man, Go, and he goeth, and to another, Come, and he cometh, and to my servant, Do this, and he doeth it. When Jesus heard it, he marveled and said to them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. Verse 11, and I say unto you that many shall come from the east and west, and shall sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. In verse 13, and Jesus said unto the centurion, Go thy way, and as thou hast believed, so be it done unto thee. And his servant was healed in the selfsame hour. And when Jesus was come into Peter's house, he saw his wife's mother lay, and sick of fever. In verse 15, and he touched her hand, and the fever left her. And she arose and ministered unto them. When the evening was come, they brought unto him many that were possessed with devils, and he cast out the spirits with his word, and healed all that was leprosy. In verse 15, sabay-sabay, that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, Himself took our infirmities and bare our sicknesses. Let us pray. Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for this day once again. We are here to hear thy words, the message, your message to us today, oh Father. We thank you for the brethren who are here, and we thank you for your words. Please forgive us for all our sins that we have committed against thee, and cleanse us through thy words.
We pray once again for the Holy Spirit to guide us in order to understand Thy words and to apply in our lives, oh Father. And we thank You for everything. Keep this place secure, bless us, and keep our family secure. And all these things we thank You and we praise Your name. In the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen. Pwede po kayong magpapabalik. Napakasarap ng awitin kanina. Hallelujah to the Lamb of God. I'm working kung ano ang magiging titulo. Parang lupa lang, brad, ano? Titulo talaga. Ibig sabihin. Kung baga, ano ang title ng mensahe sa araw na ito. And I found out na there are some very important words in these verses that we are going to study. I am going to preach by the Word of God in verses 1 to 17. We will be talking about the three events in the time when the Lord Jesus Christ preached His words in the mount. Medyo mataas pa yan sa Capernaum eh. And then later on, bumaba siya sa Capernaum. Alright? And then pumasok siya doon sa kay Peter's house. Nandoon yung mother-in-law niya. Taga-Capernaum yun si Peter eh. Later on, pag nakapunta tayo ng Jerusalem, ng Israel next year, by the will of God, alright, ay mabisita natin yung Capernaum. Capernaum is in the place of Galilee, in the city of Nazareth. Parang lungsod siya ng Nazareth. Ang Nazareth is a city. Ang Capernaum parang lungsod siya, isang lugar. No, sa Sea of Galilee, in the region of Galilee. No? Alright, at ang handa, Tetrarch of Galilee, si ano ang nakana dyan eh? Parang, kalimutan ko, I think by Philip, si Philip. Alright, Philip. Kasi yung kapatid niya si Herod Antipas, siya naman ang nakapanggobyerno doon sa doon sa may Jerusalem. Now, brethren, kung mapapansin ninyo, napakaganda ng awitin kanina. Hallelujah to the Lamb of God. Salamat sa inyong dalawa mga kapatid. Purihin ng Diyos sa inyong awitin. Ang sabi dyan, Jesus heals a man with leprosy. In verses 1 to 4. Ang sabi dyan, when he was come down from the mountain, great multitude followed him. And behold, there came a leper. Isang tao na may kitong sa Tagalog. And what he did, he worshiped the Lord Jesus Christ. Ano ang another name or ano ang another words ng worship? Ang another words ng worship in English terms ay hallelujah. Kaya maganda ang kanta ninyo, Brad. Oo, tama lang yung awitin ninyo. Hindi ko man kayo inutusan na kumanta na magkaroon ng awitin na special number. Ay salamat sa Panginoon. So, ang mensahe natin sa araw na ito is what? Hallelujah to the Lamb of God. Amen. Bakit? Dito pa lang sa bersikulo na ito mga kapatid, isang tao na may kitong, no? Ang mga Israelites mga kapatid, pag may leprosy, ang leprosy mga kapatid is a sign that there is something wrong with him. It might be he committed sin against God. It might be that that man inherited the consequences of the sins of his father or his family. Kaya nagkaroon ng kitong, kaya ginagawa sa kanila ay ni-isolate sila sa isang lugar. Ang isolation nila mga kapatid called quarantine sa panahon natin ngayon, doon sa malayong lugar, sa kuweba ang iba, or basta something a place na isolated at hindi kasama sa sosyedad. Grabe pag yung may kitong mga kapatid. Until pag may kitong ka talagang sakit sa balat yan eh. Do you know one of the king in Jerusalem
na nakalaban ni King Saladin, mga kapatid. No? A king that came from Spain. Ang pangalan niya ay si King Baldwin. Oh. Kaya may Baldwin the Leaper yun eh. Kaya may ano siya, may takip siya dito. Tinakpan yung mukha niya. Alright? Yun ang mahirap pag may leprosy. Oo, mga lagas kaya ang buhok mo niyan. Oo, tapos madisfigura ang mga mukha mo. Ang balat mo maraming sugat-sugat. Ganon yan ang yung leprosy. Ha? Kaya nga, pag pinag-usapan natin ang leprosy, mga kapatid, ang leper, pag isang tao may leprosy, no? It is a picture of someone or some person which is not saved. Di ba? At nakita naman natin, mga kapatid, kung anong ginawa ng leper na ito. Kasi ang leper na yun, wala na talagang ibang pag-asa kundi narinig niya na si Jesucristo ay darating. Narinig niya talagang mayroong isang tao na called Rapha, mga kapatid. The healer, God the healer. At ang Diyos lamang na yan ang magpapagaling sa ating sakit, mga kapatid. Even sa ating kasalanan, siya lang ang makapaglinis. At siya lang ang makapaglinis sa atin. Makapagpagaling sa ating ng mga sakit called unsaved or unbelief. Tingnan niyo. What did the leper do? He worshiped the Lord Jesus Christ. Amen. When you worship the Lord Jesus Christ, unang banggitin mo, Lord, Panginoon. Di ba yun ang nasabi sa Romans chapter 9 and 10? When you say, Lord, katulad ni Apostle Paul, Lord, what thou wilt me to do? Ano ang gusto mo gagawin ko? O, di ba? Ganun. Nanampalataya ang leprosy dyan. Yon ang unang requirement para pagalingin ka. Yan. Kaya ano nangyari? When he worshiped the Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. Anong sagot ng Panginoon? And Jesus put forth his hand and touched him saying, I will pagalingin kita. Be thou clean, kapatid. And he immediately, his leprosy was cleansed. Mga kapatid, when you call the Lord Jesus Christ for our healing, for our salvation, God will hear us. He will hear us. Pag ang tayo, mga kapatid, when we pray unto the Lord, you will pray for me, I will pray for my situation, I will pray for Brother Lemuel, we will pray for Brother Lemuel, you will pray for me. Brethren, hindi bingi ang Diyos. Tandaan yan. Didinggin at didinggin ng Panginoon yan. Didinggin at didinggin ng Panginoon. A leper, Israelite leper. Israelite yan, ha? Alright? Israelite leper. Mga kapatid, God hear him. Bakit? Nakita ng Diyos ang puso niya na may pananampalataya siya. Mga kapatid, under the doctrine of prayer, yan ang sinasabi ko sa inyo. When you pray unto the Lord, first, align yourself first unto the Lord. Hindi ibig sabihin na pag manalangin ka, sagutin ka niya. Never sasagot ang Diyos sa panalangin mo kung on the first place or in the first place, ikaw mismo hindi naka-align sa kanyang kalooban. Tandaan yun. Pag ikaw ay naka-align sa kanyang kalooban, didinggin ang panalangin mo. O, didinggin ng Diyos yan. Pinagaling ba ang leper dyan? Yes. May magic ba ang Diyos? Wala. Anong sinabi ng Diyos? By His words. Di ba may binanggit dyan? By His words. Pag mag-cast out tayo ng devil, by His words. Itong mga ibang mga grupo, pag nag-cast out ng devils, by the power of Him, I cast you out. Ibang klase ano. Siya ang nag-cast out ng devil. Pero dito, ang sinabi, ang Diyos, by His words. Kaya tayo, pag mayroong mag-process dyan, ano? By the word of God. Bakit? We pray. Tama? Amen? Now, nakita ninyo naman mga kapatid, yung tatlong pangyayaring yan, makikita ninyo ang ano dyan. Ang unang pangyayari, leper, di ba? Nung napagaling na ang leper,
Anong nangyari? And Jesus said unto him, See, thou tell no man. Huwag mo sabihin kanino ha? Bakit sinasabi ni Yesu Cristo palaging ganyan? Huwag mo sabihin ha? Huwag mo ipagkalat, parang ganun ba? Huwag mo ipagkalat, huwag mo sabihin ha? Dumiretso ka na lang doon sa ano, pare. Kasi pag Israelites, mga kapatid, may liver, may sakit, tapos gumaling na siya sa pagitan ng, in the Old Testament, doon sa tinatawag na, ceremonial, mga kapatid, sa ceremony, bago ka magsimba, kailangan malinis ka, wala kang sakit, walang ganito, ganyan. Now, ang mga pare, noong unang panahon doon sa Book of Leviticus, pag mayroon kang leprosy, you are called ceremonially unclean. Kaya dapat, ang Diyos ay pagalingin ka muna. Now, ang gagawin ng pare sa iyo, pag gumaling ka na, dumating na, ilang quarantine ka, tapos pag gumaling ka na, babalik ka doon sa pare at magbigay ka ng handog. For what purpose? Anong handog? Anong tawag ng handog? Ha? For what purpose? For a testimony unto them. Tingnan nyo. Di ba? Go thy way and offer the gift that Moses commanded according to the law of Moses in the book of Leviticus, brethren. Ikaw ay pagkatapos mong paggalingin, mayroong tinatawag na offering for a testimony unto them. O, kita mo? Pinagaling ka ng Diyos, dininig ng Diyos yung panalangin mo, tapos nung dininig ka ng Diyos ang panalangin mo, hindi ka nagbigay ng offering unto the Lord. Mahirap, mga kapatid. Yan ang mahirap, no? Sa panahon ngayon, dininig na ng Diyos ang panalangin mo, pinagpala ka na ng Diyos, and yet, hindi ka naging faithful sa Panginoon. Yan ang mahirap. Napaka-awkward or isang napakalaking kabalintunaan pagka ganyan, no? Ang mangyayari. Ha? Hindi dapat ganyan. When God heard our prayer, He answered our prayer, we will go back unto the Lord and we will serve Him. And part of our service unto the Lord is what? To be faithful unto the Lord. Amen? Amen. Amen? Mga kapatid? For what? For a testimony of your faith. For a testimony of God's blessing sa iyo. Tama? Kaya ang sabi ng Diyos, huwag mo sabihin kung kanino. Bumalik ka na lang sa Panginoon at mag-offer ka. Yan sa atin ngayon. Wala naman Moses ngayon sa atin. So anong meron? Ang Diyos, magbigay tayo ng paghahandog sa Panginoon. Tama ho ba? Tell me if we are wrong. Now, so ano nangyari? Ang leper, may sakit, may pananampalataya siya, napagalingin siya, at pinagaling siya ng Diyos, at naglingkod siya. Di ba? Di ba? Kaya ang ibig sabihin yan. Pinagaling, ibig sabihin, pinagpala, answered prayer, bumalik sa Diyos, naglingkod. Yan. Yan ang nangyari sa leprosy, sa leper. Sa leper na yan, na may leprosy. For what purpose? For a testimony. Yeah. That is the testimony of God. How can you bear the testimony of God if you are not continuing? If you are not continuing, when you got saved at nung naligtas ka, hindi ka makita sa gawain ng Diyos. Is that a testimony of God wanted for you? Yan bang testimony ng Diyos? Hindi. Dahil ang testimony ng Diyos, you will bear the testimony of God, and so therefore, you ought to continue to serve the Lord. Amen. Amen. And verse 5, and when Jesus was entered into Capernaum, nung bumaba siya, kasi from the mount, bumaba siya, pumunta siya sa Capernaum. Pumunta siya sa pamamahay ni Pedro. Sino si Pedro? Si Simon Pedro na anak ni Jonah ba? Bar-Jonah. Simon Peter na anak ni Jonah. Mangingisda yan sila. Kapatid niya si Andrew, mangingisda rin sila. Bakit? Nakatira naman sila sa tabing dagat. Alright? Ang Capernaum, pag nabisita natin, tabing dagat nga naman. The Sea of Galilee. Alright? Alright? Marami mga Gentiles doon. So ngayon, pumunta siya sa Capernaum. May pumunta ulit. Sino ang pumunta? Centurion. Centurion meaning, mga kapatid, from the Latin word centrum.
Sintrom. Brad, baka yung sintrom na gamot, Brad, na vitamins. Or centuriones, meaning the root word of centurion is century, meaning he is a commander of a century. He is a commander of a 100 soldiers. Kasi in century, 100 mo na. Oo. So, yun ang meaning ng centurion. Alright? Yun ang meaning ng centurion. The company, the commander of a 100 soldiers or commander of 100. 100 meaning. Yan ang meaning ng centum. Oo, centurion. Okay? 100 ang tawag niya. Now, lumapit dito ang centurion, mga kapatid. Nung makita nila si Jesus Christ, brethren, lumapit siya. Anong pagkakaiba niya doon sa leper? Pumunta siya, lumapit siya dahil may pangangailangan siya. At alam niya na walang talagang ibang makapagpagaling. God or Jehovah Rapha, mga kapatid, na magpagaling. God the healer. Wala nang iba talaga kundi si Hesus Kristo lamang. Oh. And what he did, nung lumapit niya siya kay Hesus Kristo, what he did, what is the word, what is this, the clue word or the hints that the centurion has a faith in the Lord Jesus Christ? The word beseeching him. Kapatid, ang Tagalog ng beseeching is what? Namanhikan. Oh, yan. Pag namanhikan ka sa tao, ay matindi ang pangailangan mo. Kaya nga yan ang ginagamit ng mga tao pag namanhikan doon, mapangasawa yung yung mapangasawa ng mga magulang, mamanhikan tayo, kaya ikaw mag-asawa ka na pamanmanhik mo yung anak mo Kaya may manhikan, may pagkain, may ganito. Bakit? Para talaga ang panunuyo mo ay sasagutin ka sa Panginoon. Here, the centurion is beseeching the Lord Jesus Christ. Namanhikan talaga siya. May seryoso siyang pangailangan kay Hesus Kristo. Ang seryoso niyang pangailangan, yung servant niya. Di ba? Saan ka makahanap na isang hintil man yan, si Gentiles man yan, not Jew. Saan ka makahanap ng isang Gentiles very concerned sa kanyang lingkod? Dito, Brad, yung mga employer dito sa Arab, Brad, pambihira, napakaswapang Oh. Sabi ko nga, kami nga ni Brad rin, nag-usap kami, halimbawa, pwede ka bang yung ikasapasok mo sa kiwa at magkaroon ng lipat ka na lang ng iba. Brad, yung amo ko, gaganyan din. Ganun. Pambihira. Oh. Napakaswapang, napaka-greedy. Pero dito, pambihira, very concerned sa kanyang servant. Dito, kakaiba, mamamatay ka na lang. Oh, mabubusog ka sa mga pangako na walang laman. Oh, ayos yung mga pangako mo Oh, oh, pinapako palagi. Oh, yung amo ko, kilala ko yan Oh, kaya nga aso ang tawag ko Oh, pag may aso na, tahimik ka na. Oh, alam na kumakahol kahit walang kumakahol na ka, wala namang dahilan. Ibang klase ito, lobo? No. Nandito ang centurion, mga kapatid. A form of worship, a form of his faith. May pananampalataya siya. Why? Because he beseeched. He beseeched the Lord, mga kapatid. Napagalingin ang kanyang lingkod. And saying, Lord, once again, if you call the name of the Lord, Jesus Christ, He will hear you. Bakit? The Lord, when you call someone Lord, it is a sign of your faith. My servant lieth at home, sick of the palsy. Ano yung palsy? Ano yung palsy, Brad? Yung humingi-umok ka, basta related sa problematic sa katawan. O siguro high blood or ano man. Girig, sa Tagalog pa. Ganon. Oo, Bell's palsy. Katulad nun, mukha. So, ibig sabihin, may problema. Sick of the palsy. Grievously tormented. Grievously, grabe ang kanyang paghihirap, mga kapatid. And Jesus said unto him, bakit?
Bakit sabi ng Diyos? Bakit sabi ni Jesu Cristo, I will come and heal him. I will come and heal him. Pumunta ako at pagalingin ko siya. Bakit hindi ba niya alam na hindi talaga siya punta doon? Sinabi ng God niya yon para lang ma-expose ang pananampalataya ni Centurion. Yan ang ibig sabihin niyan. Tingnan niyo. Jesus said unto him, positive, ang affirmative ang sagot ni Jesus Cristo. Bakit? Nakita din ang pananampalataya ng Centurion eh. Pagalingin ko siya. When you call upon the Lord Jesus Christ by your faith, He will answer you. Hallelujah to the Lamb of God. Amen. Amen. Oh, ganon yun. When you pray, ano yun, Brad? When you pray, when you pray, believe, and then thou shalt receive. When you ask me in prayer, believe that thou shalt receive. Oh, ganun kami. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy. Tingnan nyo, namanhikan, may pananampalataya. Kapatid, pag nanampalataya ka sa Panginoon, it is a sign that you have humility. Tandaan nyo yan. Pag lumapit ka sa Panginoon, magpakakumbaba ka muna. Kung lalapit ka sa Panginoon man lang na napakataas ng ihi mo, hindi parang ibig mo sabihin, hindi mo kailangan ng Panginoon, pero nanalangin ka. Mayroon ganyan eh. Nanalangin ka, at sabihin mo, may panampalataya ka, pero lalapit ka na medyo ang taas ng ano mo ba, yung ano mo, ganon, no? O, ganon, yan ang ugali ng Satanas. Oo. Dapat walang ganyan. O, tingnan nyo. May pagpakumbaba pa siya. Bakit? Anong nangyari? I am not worthy. Grabe yung pagpakumbaba mga kapatid. Kasi nga mga kapatid, ang centurion, alam din ang kalakaran ng mga Hudyo eh. Ang mga Hudyo sa panahon yan, hindi makipaghalubilo sa mga Hintil. Ang mga Hudyo, hindi makipagminggil sa mga hindi Hudyo. Kasi nga, ang tingin nila sa mga Hudyo, hindi Hudyo, marurumi. Mga unclean, ang tawag nila dyan. Common. Mga common ang tawag niyan. Mga yan. Kaya hindi sila makipaghalubilo. And they believe, sabihin nila, we are the children of Abraham. We are the children of God. Ganun mga joke. Ganun sila ka. Kaya nga sa sobrang taas nila, si Jesu Cristo, nung dumating, yan ba ang Misaya? Yan bang tagapagligtas natin? Ba't sumakay siya sa asno? Dapat din sinakyan ng kabayo na putik dyan. Kabadyo na putik dyan. Putik daw tiyan ba? Oo. Sabi ng sino ba yung namatay na Yoyoy Bilyame, pumunta ka doon sa ilang ijok ba, yung iyok daw ba? Ilang ijok, bumili ka ng ujap, yung uyap bitaw, yung ujap, parang ginamos man ang brado, parang no? Suhan ba? Oo, ujap lang ijok, sumakay ka ng kabadyong putik dyan, oo, sumakay ka ng kabayo daw na puti, titiyan, oo. Dami talagang way na, ano? Kaya ang way sa kanila, G mo na. Ganon, no? So, mga kapatid, tingnan nyo. Ang sabi ng Isidro, I'm not worthy that thou shouldest come under my roof. Grabe. Grabe ang humility niya, no? Oo. Sige lang, Lord, huwag na lang sabihin mo na lang, no? Sabihin mo, Lord. Sabi niya, speak the word only. Sabihin mo lang, salita mo lang, okay na. Salita mo lang, okay na yan, Lord. Grabe pananampalataya niya, no? Speak the word only, and my servant shall be healed. Pero yung mga kapatid, ang Diyos nagbigay na ng Biblia sa atin. Tapos ang mga mananampalataya iba, nandyan na sa Biblia, sinabi na pag nanalangin ka, sasagutin ng Diyos. Okay, parang may duda ako dito. Parang gano'n na, no? Sinabi na sa kanyang salita eh. Sabi ng Diyos sa kanyang salita, I will never leave thee, nor forsake thee. Amen! Hindi ako bayaan ng Panginoon. Sa panilim mo, hindi babayaan ng Panginoon. I will never leave thee. I will never forsake thee. Amen? Amen.
Oh, sasagutin ng Diyos ang panalangin natin. Amen! Nung nanalangin tayo, nalilipat din ang bahay. Maliit lang, pasabi-sabi pa ako, maliit lang kasi konti lang lang tayo. Pag bihira na binigay tayo, malaki. Cheap pa. Karga na tayo 3 doon. Gawain, level ako. Tapos kayo pa. Tingnan nyo. Karga. Saan ka? Ganon ang Diyos pag sumagot. Nakaupo lang kami ni Brother Eric. Tinawagan, amen na. Noong una, punta sa Malas, punta doon sa Salimanya, ikot-ikot pa kami, punta doon, saan lang tayo pupunta? Wala talaga. Oh, pero pag ang Diyos sumagot sa panalangin natin, amen na amen. Amen. He is a provider. Hallelujah to the Lamb of God. Tingnan niyo. Speak the word only, and my servant shall be healed. Grabing pananampalataya niya, kapatid. For I am a man under authority, having soldiers under me. And I say to this man, kung sasabihin ko sa taong ito, pumunta ka doon, pupunta din siya. At sa iba naman, sabihin ko, punta ka dito, pupunta din, paparoon din. At sabihin ko sa ibang servant naman na, gawin mo to, gagawin niya. Bakit? May authority siya. Brad, pag sinabi ko ba sa inyo, Brad, tanggalin natin ang mga wiring dito. Tanggalin kayo ninyo, Brad. Pastor, ikaw ay a man without authority. You are a man without authority, Pastor. Kaya ang tawag ko sa iyo, pass. Ito talaga pass. Exam ka ba? Bakit may pass? Oh. Pass, anong gagawin natin? Kaya pag sagot mo, Tor, ano man Tor? Para makumplito lang word pa. Ang saklap. Grabe, no? Huwag niyo akong magtitindihan ng tawag. Pag tinawag niyo akong pass, sagutin ko talaga ng Tor. Tingnan ninyo. Oh. Kasi pastor, you are a pastor without authority. Ayos ah. Oh. Lupit, ano? Pag walang authority, no? Oh. Wala kang authority, pastor. Saan ba authority mo, pastor? Pakita nga. Tingnan mo, wala kang may pakita. And you call yourself pastor? Grabe na siguro. Pag mayroong magtanong sa akin ng gano'n, dipinsahanin na lang, ano? Hindi, may authority yan, pastor. Oo, nagmula sa Panginoon yan. Oo. Okay? Alright? Gano'n lang. Sabi ng centurion, mga kapatid, I am a man of authority. Kita mo yan, may authority siya. Nung makita ni Jesus Christ, sa verse 8 at verse 10, when Jesus heard it, siguro, kung ako yun, titingin, magulat talaga, mamangha ba? Tapos titingin ako sa mga disipulo ba? Ang klaseng mananampalataya niya. Bakit? Mayroon talaga si grabing mananampalataya niya. Kaya nga ang sabi niya, mga Jesus, he marveled. Alam niyo mo marvel? Mamangha ba? Huwag kang magtaka. Di ba sabi niya rin yan kay Nicodemus? Huwag kang magtaka. Kasi magtaka nagtaka siya eh. Bakit nagtaka si Yesu Cristo? I will ask you. Bakit nagtaka si Yesu Cristo? Kasi ito, hinted, pero yung mga children of the kingdom called Israelites, ewan. Nagtaka siya. Itong mga ito, kayo wala. Pero ito, grabing respeto niya sa akin. Itong mga ito, wala. Nagtaka talaga siya. And then, said to them that followed. Sinabi niya sa mga sumusunod sa kanya ba? Disipulo, apostol. Verily I say unto you, para bang pinamukhaan niya sa kanyang mga apostol ba, mga disipulo ba? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, kayo. Katotohanan na sinasabi ko sa iyo, sabi niya, hindi ako nakakita talaga ng ganong klaseng napakadakilang pananampalataya. No! Not one in Israel. Grabe. Wala talaga kahit isa sa Israel. Bro, ano yung Lord? Manunumbat? Ano yung Lord? Sinusumbatan mo kami? Bakit? We call ourselves children of Abraham, children of the kingdom, ganito, ganyan, and then what? Yan ang sasabihin mo sa akin, grabe naman, ang bigat naman yan, Lord.
May kakahiya, no? Di ba nakakahiya? Banggitin ni Jesucristo doon sa mga ito. Alam niyo, sinasabi ko sa inyong katotohanan. Wala ba ako nakita ang grabing ganang pananampalataya? Wala kahit isa dito sa inyo, sa kalagitnaan niyo. Pero mayroon God, mayroon man yan. Yung mga great faith, nabanggit ngayon sa Hebrews yung mga great men of faith, di ba? Mayroon yan, siyempre. Meron. Bakit yung binabanggit yung ganon? Kasi nga po, gusto niyang i-expose. Gusto niyang i-expose ba kung ano ang kailangan. Ano kailangan? Faith. Yun na naman eh. Yun na naman ang gustong ipalabas ni Jesucristo eh. Bakit niya binabanggit yung mga yan? It is seemingly a form of panunumbat sa kanila, but the Lord Jesus Christ wanted them to understand, because Jesus Christ is trying to make a point that they must understand that these Israelites will have faith in the Lord Jesus Christ as their Lord and personal Savior. And yet, hindi nila ginawa. Kaya ang sabi ni Jesucristo sa 11, and I say unto you, sinasabi ko pa sa inyo, many shall come from the east and west. Dito, Israelites, you called yourself mga children of the kingdom, mga kapatid. Dahil ang paniniwala ninyo, anak kayo ni Abraham, ang paniniwala kayo, pinili kayo ng Diyos doon sa Book of Deuteronomy. Pero sinasabi ko sa inyo, doon sa east, doon sa four corner of the earth, mga kapatid, of the world, sa east, doon sa west, mga kapatid, sa silangan at sa, ano ba yung silangan? Silangan, di ba? Ang east, di ba? East, silangan, tama? Ang west, ano man ang west? Kanluran, no? Oh. Tapos hilaga, timog. Oh, timog, hilaga, ambot, asa na. Oh, basta ganun. English na lang basta. Kaya nga ang sabi, Englishin na lang natin. Kaya mga magaling ng tayo. Kayo talaga, hirap kayo ng Tagalog. Sabi ng mga Bisaya, nahirapan kami mag-Tagalog, Pastor. Oo. Ang ibon sa kanila dito sa amin, mamanggaman yun, no? Oo. Ang langgam dito sa kanila, pambihira, nasa lupa pa. Pero dito sa amin, sa Bisaya, ang langgam, lumilipat na. Ibang klase, no? Gumagapang. Sa isang langgam sa Tagalog, gumagapang pa. Sa amin, wala na. Nasa hangin na. Lumipad. Grabe na, ibang klase talaga si... Ibang klase talaga si Stephen Brad. Oo. Sila si Goliath. Oo. Oo. Alright? No. Yan ang sinasabi. Oo. Maraming mga sinasabi ko sa inyo, sabi ni Jesucristo, maraming sinasabi ko sa inyo, kayo mga Israelites, yung pinili kayo ng Diyos, pero sinasabi ko sa inyo, mga, nire-refer ni Jesucristo ang mga hintil. Gentiles from the east and the west, uupo doon, kasama si Abraham, si Isaac, at si Jacob, in the kingdom of heaven. Bakit? Nauungusan kayo eh. Ulang na lang, sabihin ni Jesucristo, kayo pa nga maging magsasuffer sa tribulation eh. Pero mga Gentiles na nanampalataya sa akin, wala na, narapture na. Yan ang ibig sabihin, mga kapatid. In verse 12, but the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness. Tingnan mo. Kayo, mga Israelites, you call yourself chosen. Kasi chosen people man talaga sila. Doon sa Book of Deuteronomy. Right? Chapter 7. Chosen people nila eh. They are called the children of Abraham. Yes. Pero ang mga Gentiles, we call ourselves children also of Abraham by faith. Yeah. Sila by flesh. Tayo by faith. Yan. Yan ang ibig sabihin. Kaya ang ibig sabihin ni Jesucristo, yung mga children of God, kulang lang sabihin niya. Kaya kayo, you will go to hell. There, anong mayroon doon? Weeping. Gnashing of teeth. Kung hindi ka man kagot-kagot ang ngipin mo sa sobrang init doon sa impyerno, mga kapatid, iwan ko na lamang. Tama? Ano ba ang requirements para magiging, para makarating ka ng langit? Ano ba requirements? Ba, faith, pananampalataya. Ito mga called children of the kingdom of the kingdom. Wala eh. Itong mga piniling ito, mga Israel ito, wala talaga. Punta ka talaga ng impyerno talaga pag hindi kayo ng palataya kay Jesucristo. Yun naman yun.
Amen? And Jesus said unto the centurion, go thy way. Kita mo? God affirmed, the Lord Jesus Christ affirmed his faith. Go thy way. And as thou hast believed, so be it done unto thee. A principle of God already. When you believe in the Lord, consider it done. When you believe, halimbawa ako sa aking sitwasyon, when I believe God that He will take care of me, consider it done. When God take care of Brother Lemuel, consider it done. Amen. Amen. Consider it done. When you believe in the Lord, whatever you ask, consider it done. Provided you have faith. Ganun yun. Saan ka man mag-withdraw sa ATM, Brad, kung ang ATM mo walang pera? Lagyan ko muna ng pera yan. Pastor, nilagyan ng iba eh. Bakit? Trabaho ka eh. Kaya nilagyan ng kampanya yan. Ganun yun. Saan ka ba umani ng palay kung wala kang tinanim 3 months ago? Wala naman eh. Wala naman ganyan eh. Oh, tama ho ba? Yan ang prinsipyo eh. Have faith and you will harvest. Have faith, God answers you. Have faith in the Lord. Align yourself in the Lord, He will answer your prayer. Align yourself in the Lord, and the will of God will happen. Consider it done. Amen. Amen. Hallelujah to the Amen. Lamb of God. We will worship the Lord because of His greatness. Amen. Amen. And Jesus said, go thy ways, thou hast believed it, so be it done. And his servant was healed in the self-same hour. Immediately, the Lord Jesus Christ answered the prayer of the centurion. Kita mo yan? Pambihira. What a blessing. Itong baonin natin today, mga kapatid. What a blessing. Pero ang iba, ayaw ko na lamang. The leper, Jesus Christ answered. He healed him because of faith, because of his faith. On the first place. The centurion, the Lord Jesus Christ healed the servants of the centurion, grievously tormented of his palsy, of his sick, of his illness. Because of his faith, of the faith of the centurion, God commended him. Wala siyang nakita ang grabing pananampalataya sa Israel, kundi ito lang. God answered the prayer. Now, sa pangatlong pagkataon. And when Jesus was coming to Peter's house, doon sa Capernaum yan, he saw his wife's mother laid and sick of fever. Grabing lagnat, Brad. Oo. Sick of a fever. Mother-in-law ni Peter. Wala, hindi binanggit ang pangalan. Basta mother-in-law. Ibig sabihin, may asawa talaga si Pedro. Si Apostle Peter, si Apostle Paul, meron din naman. Bakit? Siya nga nagsabi doon sa Corinto, wala pa kaming karapatan para sa mga asawa namin. Sabi ni Apostle Paul yun eh. Sabi ko yun, ang mga hint na may asawa talaga siya. That's right. Bakit sinabi niya eh? Wala pa kaming karapatan sa mga asawa namin, sa aming mga kapatid na babae, sa aming ama, sa aming mga lalaki na anak. Sinabi ni Apostle Paul yun eh. Kasi itong mga taga-Corinto, grabe mo, Apostle Paul, pira na naman. Kaya ang sagot niya, kayo naku-question kayo, wala pa kaming mga karapatan. Para bang sinabi ba, kami mga pastor, wala pa kaming karapatan na kumain man lang ng kape dyan sa pera na yun, wala naman sila doon. Ganito. Pastor, bakit kumuha ka dyan? Yun, binayad sa tubig. Zero gawain, bro. Di ba, Brother Rick? Zero na. Korot na. Pagdating natin doon, mag-tiles man tayo, mag-offering, magkapira tayo doon sa kabila. Magkaipon na tayo. Masususituhan na ng gawain, ang kanyang gawain. Gala-gala lang na. Alright? Mga kapatid, nung nakita ni Jesus Christ yung mother-in-law ni Apostle Peter, abay, may lagnat yung mother, may lagnat yung biyanan mo. Pwede mo inalagaan.
Siguro, ba gano'n, no? Sagot siguro ni Pedro, sumama ako sa iyo. Saan si Andrew? Hindi rin nilagan. Sumama din ako sa iyo, Lord. Iniwan ka namin ng tatay namin doon, ng isda doon, lambat, oh. Iniwan namin. Sumama kami sa iyo. Di ba? Di ba ganun yan? Parang ganun lang, ano? Nangyari, no? Basta, magaling ka gumawa ng istorya. Magaling ka gumawa ng movie. Nung makita ni Jesus Christ ng Diyos, yung mother-in-law ni Pedro, abay, anong ginawa niya? He touched her hand and the fever left her. Grabe, no? May pananampalataya kaya yun? Mayroon. Bakit? Hindi nga gagaling yun pag walang pananampalataya. That's right. Hindi nga sagutin ng Diyos ng gano'n kung anong pagaling. Walang pagsagot ng Diyos ng kagalingan kung walang pananampalataya in the first place. Amen. Ganun yun. Ganun ang prinsipyo ng Panginoon. And He touched her hand and the fever left her and she arose and ministered unto them. Nakita niyo mga kapatid? Amen. When she arose, nung gumaling na siya, abay nagministeryo siya. Alam niyo ba yung salitang ministry? Ano yung salitang ministry? Naglilingkod. Pag minister ka, naglilingkod ka sa mga tao mo. Dito sa lupa, ang mga minister, namumuna sa kurakot, pambihira ng mga to. Sino yan? Minister mo ba na yan? Huwag ka mag-ingat ka dyan. Bakit? Higupin yung yaman mo yan. Ang mga minister dito sa mundo, mga kapatid, nanghihigop ng mga green tea ba? Oh. Sa Biblia, mga minister, naglilingkod. Amen. Jesus Christ said, one time Jesus Christ said to His disciples, I came not to be ministered, but to minister. Di ba? Naalala niyo? Naparito ako, hindi para paglingkuran, kundi maglilingkod ako sa inyo. Nakita niyo? Oh. Dito sa lupa, mga minister, nangunguna sa kurakot, I will not minister unto you. I will minister di ganito, ganyan. Minister. Ibang klase. Ha? Ibang klase. Si Senior Aguila. Yan ang mga minister. Bakit? Yung mga kita ni Sporpes, bigay sa akin. Kita niyo. Hindi ko maglingkod sa inyo. Ibang ministro, wala. Brad, mag-ingat ka. Magkaharap mong ministro namin. Ayos ah. Talaga ibang klase ka, Brad. Bakit? Yung magkaharap mong ministro namin. Bakit ano yung ministro niyo? No? Bakit ka tumititig sa akin? Gusto mong, Gusto mong mag-asawa? Makasal kita. Ibang klase talaga si Aguilana. Bagong mimi, Brad. Pag tumitig ka sa kanya, bakit ka tumitig? Bakit ka nakatingin, ha? Gusto mong mag-asawa? Ipagkasal kita. Ibang klase ka, wawang Senior Aguila. Nagiging, may sakit yan, Brad, kasi nagkaganyan kamay. May sakit yan. Kasi estaban. May problema yan. Oo. Bata pa Oo. Bakit nagkasakit ng gano'n yun? Nakita ng Diyos eh. Nakita ng Diyos, hindi maganda eh. Oo. Ganun ba? Anong tinanim mo, siya dinanihin mo. Inanin niya sa katawan niya. Biruin mo, mga babae, pag titirahin niya. Tapos yung iba, pagkasal, ipapaluan pa niya. Hoy, nag-sex na kayo? Hindi, ano magklaseng ano yan. Mga bagay na ganyan, doon sa Biblia, nakatago yan. Yung mga bagay na ganyan, nakatago yan. Oo. Ganun yun. Nasa panahon natin Apostle Paul yun, yung mga bagay na ginagawa sa mga ganyan, mag-asawa ganyan, hindi yun dapat broadcast. Oo. Kasi mga bagay yan na sagrado ngayon eh. Itatago yan. Ganun na. No? Amen mga kapatid? And she arose and what? Look at here, brethren, ang pinaka-the best word na sinabi dito. Ministered. She arose and ministered unto them. Ito po yung larawan mga kapatid na ikaw may sakit na kasalanan na leprosy na ang resulta niyan, mamamatay ka talaga. Para bang ikaw may kasalanan. Ang resulta ng kasalanan mo, impyerno ba? Pero pinagaling ka ng Panginoon. Salamat sa Diyos, pinagaling ka ng Panginoon. Nang pinagaling ka ng Panginoon, tumayo ka naman, ang magministro ka, magminister ka. Ganon ang ibig sabihin.
Pinagaling ka ng Diyos, sinave ka ng Diyos, niligtas ka ng Diyos, tumayo ka at maglingkod ka sa Panginoon, magpatuloy ka. Hindi pa sinabi, tingnan mo yung leper dyan, pinagaling ng Diyos. Oh, huwag ka magsabi kung kanina kundi diretso ka doon sa pare, mag-offer ka. Bakit? At testimony. Ang centurion, do you believe ang centurion? Hindi maglingkod sa Panginoon? Naku, babalik yun. Magbibigay talaga yun. Ganun ang may mga authority. Pinagaling mong servants ko, Lord, huwag kang makaalala, ako ang magano sa iyo. Maglingkod yan. Ganyan ang prinsipyo ng Diyos. Niligtas ka, tumayo ka, magpatuloy ka. Hindi yung niligtas ka, mga ganito kayo, tumayo ka, at nawala ka. Saan ka na nakita? Sa bata. That's right. Tapos pag nagkita tayo sa bata, oy Brad, andito mo na yung asawa mo? Oo, andito asawa ko, yun po na yung mag-asawa ko. Asawa ba niya yun? Yan yung sinasabi natin. Maglingkod ka sa Panginoon. Dahil, after all, yun ang grand plan ng Diyos. When He created somebody, when He created man, that is for His glory. Ngayon, pumunta ka ng batad, ligtas ka ng Diyos, hindi ka na makita sa gawain, nandun ka na sa kung kasaan-saan, malulugad ba ang Diyos diyan? And then you will come to the Lord and you will pray, Lord, bigyan mo naman ako ng sakyan. Lord, bigyan mo naman akong ganyan. Abay, hindi ka nga makita sa gawain eh. Abay, bakit ko babalik sa gawain? Pinagpala na ako, magandang sweldo, magandang sasakyan, may ganito. Abay, mag-iingat ka dahil ang demonyo magaling din magbigayan ng pagpapala. Magaling din yan magbigay ng pagpapala. Huwag ka lang magsimba. Marinig mo pang sinabi ni Pastor Ares na magbihira din pag inakusahan ako, sabihin agad niyo, si Satan, ganito, ganun. Nag-ano ang anghel. Di ba? Di ba mga kapatid? Amen? Amen. She arose and ministered unto them. Nung makita ng mga tao, abay, grabe, nung dumating na ang alas 6 minag-even. When the even was come, they brought unto him many that were possessed with devils. Grabe, marami. Oh, the Lord Jesus Christ, mayroon na kami ng ano nito. Mayroon akong kapitbahay o mayroon akong kapatid. O ano man yan. Wala eh, sinapian ng demonyo eh. Sinong sumapi sa kanya? Iwan ko, si ano daw yun eh. Si Muir ano daw yun. Ang sumapi sa kanya. Possessed with the devil. And he cast out the spirits with his what? Again, with his word. Pinagaling niya kanina may sakit by his word. Yung centurion, pinagaling niya ang may sakit ng servant by his word only. At dito ang may mga kinas out niya ang mga na-possess ng demonyo, ng evil spirits, and he cast out him by what? By his word. Kapatid, makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Amen. Tandaan yan. Makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Si Moses nga, nung nandun sa Mount Sinai, hindi siya nagutom, kapatid. Si Moses, pagpapag-aralan natin ng Book of Exodus, tingnan nyo. Wala akong nakita sa Biblia ang iba na pag nag-fasting, si Moses nag-fasting sa Mount Sinai, di ba, unang punta niya doon, binigyan siya ng batas ng Diyos, table of stone. Nung bumaba siya, how many days nag-fasting siya doon? Walang pagkain. 40 days and 40 nights. Bakit? Ang salita ng Panginoon, may kapangyarihan. Tandaan yun. Hindi siya ginutom. Nung bumaba siya, nakita niya doon si Aaron at mga Israelites, nagsayawan na, mayroon ng golden calf. Anong sinabi niya? Di ba binato niya? Nabasag? Wala na. Kaya ang sabi ng Diyos, bumalik ka dito sa Mount Sinai ulit. Kasi binasag mo, nabasag yung ang una eh. At doon, ang sabi niya, di ba ang Diyos ang gumawa ng stone dati? Sa pangalawang pagkataon, si Moses na. Mag-iyon ka ng mag-iyon ka. Iyon down ba, para mag-ano ka ba, carve ka ulit ng bato at lagyan natin ang salita ng Panginoon, batas sa pangalawang pagkataon. Bakit? Yung una, nabasag eh. Ngayon, pangalawa, 40 days and 40 nights pa rin yun. Biruin mo yan. Grabe. Nag-fasting 40 days and 40 nights.
Inulit pa 40 days and 40 nights ulit. Grabe talagang kapangyarihan ng Panginoon. Hindi man na nagutom si Moses. Kapatid, when God healed you, when God healed us from the bondage of sin, from the illness called sin, mga kapatid, patungo sa impyerno, by His word, gumaling tayo. Amen. Ang leper gumaling by His word. Ang centurion servant pinagaling ng Diyos by His word. Bakit? In the first place, ang faith or pananampalataya from His word. Amen. Pinagaling niya ang may mga sakit by His word. That it might be fulfilled, which was spoken by Isaiah the prophet, saying himself, took our infirmities and bear our sicknesses. Si Jesucristo ang nagpasan, kung sa Bisaya pa. Siya ang pumasan, mga kapatid, sa ating mga kabigatan, mga problema sa kasalanan. Ating mga pagsalangsang lahat, kapatid. Sa ating mga sakit, siya ang sumalo ang lahat. Pinasan niya yan doon sa cross ng Calvary. At sa kanyang mga latay, siya ay nagpagaling sa atin. Tayo, mga kapatid, ay pinagaling. Amen. Sa mga bugbog niya, tayo'y gumaling. Ang kapalit ng kapayapaan, mga kapatid, natin against God, latay at bugbog ni Jesucristo. Open your Bible in the book of Isaiah chapter 53 verse 4. Ano sabi? Isaiah chapter 53 verse 4. Surely He hath borne our griefs. Katotohanan na pinasan ni Jesucristo ang ating kabigatan, ang ating mga problema. And He carried our sorrows. Ang ating mga, ano ba yung sorrow? Or sorrow, mga hindi magandang pangyayari. Mga kasakit natin. Pinasan ni Jesucristo. Yet, we did esteem Him stricken. We did Him. Nakita natin ni Jesucristo talagang grabe. Sinaktan yan. Pinalo po si Jesucristo. Smitten of God. Smitten of God meaning it is already a given to Jesus Christ that He should have to be smitten for what? And afflicted. Pahirapan. He was wounded. Sugatan siya. Bakit? Sa ating mga pagsalangsang, sa ating mga kasalanan. He was bruised for our iniquities. Nasaktan siya, nabugbog siya. Mga latay niya dahil sa ating mga kasalanan. Chastisement at paghirap sa Kanya for of our peace. Kabayaran ng kapayapaan na na-attain natin, nakuha natin kapayapaan against the Lord. Ang salvation ng kaligtasan, mga kapatid, yan po ang kapalit doon, ang paghihirap ni Jesucristo. Pinasa niya yun upon Him. At sa kanyang mga latay, His stripes, tayo'y gumaling. Bakit? May sakit tayong leprosy called sin. At ang sin na yan, impyerno ang kalabasan niya. But because, thanks be to God, hallelujah to the Lamb of God, praise God, we stand by His blood. Di ba yun ang waited? We stand by His blood. And we will serve and continue to stand by the blood of the Lord Jesus Christ. Like the mother-in-law of Peter, she arose and she ministered unto them. Ministering to the church is a ministering unto the Lord. Amen. Amen ho ba? Amen. I hope you learned something today on our preaching for today. Amen. Hallelujah to the Lamb of God because of His greatness. Because of the salvation we attain. Because of the love of God to us. Salamat sa Panginoon. Let us stand. Let's pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for today's message. Hallelujah to the Lamb of God. Sino po si Jesucristo, O Father? Salamat, Panginoon. We thank you, O God,
for our salvation. Na ang kapalit po nito, Panginoon, ay paghihirap ni Jesucristo sa cross ng Calvary. Salamat po, O God. Kami may kahiya-hiya sa harapan. But because of your love unto us, we are healed and we are saved. Salamat po, Panginoon. Today, madadala namin ang napakagandang salita niyo po. Kung paano pinagaling niyo ang leper from leprosy because of his faith. Kung paano niyo po pinagaling ang centurion's servant because of the faith of the centurion. Kung paano niyo pinagaling ang mother-in-law ni Peter because of her faith and she ministered. Panginoon, nawa ito'y magiging paalala at pang-uunawa namin, Panginoon, na madala din namin ang spiritual application po dito, na kami man po ay magpatuloy na maglilingkod sa inyo. Pagpalain niyo po bawat isa at gabayan niyo po kami lahat. Bless us with your words. Thank you for your words. Purihin po yung pangalan. In all these things we thank you and we praise your name in the name of Jesus Christ our Lord and personal Savior. Amen and amen.